Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang Exodus chapter 14. Nakita po natin ang pangunguna ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ng haligi ng apoy at haligi ng ulap. Naranasan ng mga Israelita ang pagkilos ng Diyos. At ngayong umaga nga po ay makikita natin ang higit pang kadakilaan ng Diyos. Ito ay madalas na po nating mabasa. Ang Diyos ay Diyos. Si Yahweh ang Diyos, kailangan lamang nating maging manatili. Ang milagro na mababasa po natin dito ay mababasa din po natin sa iba't iba pang mga bahagi ng Biblia. Ang himalang ito ay paulit-ulit na naikwento at naitala. Ito ay nabanggit ng 16 na beses sa Biblia. Matapos ang pagkakadakip ng mga Israelita, patuloy nilang inalala ang kabutihan ng Diyos. At ang himalangang ito ng pagtawid sa dagat na pula ay naging malaki ang epekto sa mga Israelita. Sa tuwing sila ay nakakaharap ng mga problema, binabalikan nila ang pagkakataong ito kung saan iniligtas sila ng Diyos at sila ay nakalakad sa dagat na pula. Basahin po natin ang chapter 14, verse 1 to 4. Sampalatayanan na ang Diyos ay may plano. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pabalikin mo mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pihariot ng Baal-zephon sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Ang Diyos ay nangusap kay Moses. Sila ay bumalik. Dahil mayroong daan na inihanda ang Diyos upang makaalis sila sa Ehipto. Ngunit sa chapter 13 verse 18, sinabi po doon na nais ng Diyos na dalhin sila sa ilang. Mayroong direksyong daanan, ngunit ninais ng Diyos na sila ay bumalik sa tapat ng Pihahirot. Sabi sa verse, akalain ng Faraon na kayo ay nakakaligaw-ligaw na sa ilang sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan. Pagmamatigasin ko ang Faraon at habulin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang ating kapangyarihan. Ang Diyos ay mayroong mas dakilang plano. Dapat malaman ng mga Ehipsyo na ang Diyos ay Diyos. Makikita po natin dito ang isang mapa. Sa kanilang pag-alis sa Ehipto, mayroong mas diretsyong daanan papunta doon.
Mayroong diretsong daanan palabas sa Ehipto tungo sa lupang pangako, ngunit nais ng Diyos na sila ay umakyat malapit sa dagat. At sa verse 1 to 4, ano pong makikita natin dito? Isinusulat ng Diyos ang kanyang istorya. Nais niya na magkaroon ng himala. Nagmistulang dead end na ang lugar na iyon. Ngunit ito ay dahil nakikita ng Diyos na matigas pa ang puso ni Faraon. At ang pagkakataong iyon ay gagamitin niya upang habulin pa ang mga Israelita. Kumpara sa ating sariling mga plano, kung tayo po ang Diyos, maaaring hindi po natin gagawin yun. Kung hindi po tayo si Moses, maaaring hindi po natin dadaanan ang lugar na iyon. Ngunit ang Diyos ay mayroong sariling plano. Nais ng Diyos na siya'y madakila at nang makita din ng mga hentil ang kadakilaan niya. Verse 5 to 8. Ang plano ng mga Ehipto ay hindi mas malaki kaysa sa plano ng Diyos. So verse 5, sinabi ni Faraon at ng mga Ehipsyo, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin. Sa verse 6, ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwayang pandigma at ang kanyang mga kawal. Pinagmatigas ni Yahweh ang Faraon at hinabol nito ang mga Israelita na nooy buong pagtitiwalang naglalakbay. Makikita natin dito na ang puso ni Faraon ay nagbago at ang mga Israelita ay muling nasa bingit ng alanganin. Sila ay nasa paghihirap. At nais pa silang habulin ng Faraon. Yun ang plano ni Pharaoh. Ngunit dito, verse 8, hinabol ng Faraon ang mga Israelita at nooy buong pagtitiwala silang naglalakbay. Sa atin pong mga buhay, may mga pagkakataon na nakikita lamang po natin ang plano ng tao. Sa ating pagsunod sa Diyos, dapat po nating malaman na siya ang sumusulat ng lahat. At isa lamang po tayo sa mga karakter na kanyang ginagamit sa kwentong ito.
May mga pagkakataon na nalilimutan po natin na naroon ng Diyos na siyang sumusulat ng lahat. Marami pagkakataon na sa tuwing tayo ay may problema, nakikita lamang po natin ang tao. May mga kakilala po tayo sa marketplace na maaaring nagtatanong, bakit tayo naroon? Sa tuwing ang mga bagay-bagay sa ating buhay ay hindi maayos, ano ang una nating reaksyon? May mga pagkakataon na mas pinipili nating hindi makita ang Diyos. Ang una nating reaksyon ay ang problema, ang issue. Ngunit sa verse 1 hanggang verse 8, pag-aakala natin na iyon ay agad-agarang problema. Ngunit sinasabi ng Diyos sa mga Israelita na dapat nilang sampalatayanan na ang Diyos ay mayroong plano. Tayo man din marahil ay mas nakatingin sa problema, ngunit wag po nating kalimutan ang plano ng Diyos. Higit na dakila at higit na tama ang plano ng Diyos. Maaring sa mga drama na napapanood natin, ang bida ay hindi namamatay. At sa atin pong mga buhay, tayo din po ang bida. Hindi po tayo mamamatay. Iyon po ang plano ng Diyos. Ganon din po ang plano niya sa ating pong buhay. Sa verse 1 to 4, ang Diyos ang sumulat ng kanyang sariling istorya. At sa verse 5 to 8, si Faraon din ay may sariling kwento na nais isulat. Ngunit dapat niyang maunawaan na siya ay isa lamang sa mga tauhan ng Diyos. Ang lahat ay nasa kamay ng Diyos. Mga kapatid, dapat po nating makita ang bagay na to sa verse 9 to 14. Nais kong balikan ng verse 8 bago magpatuloy. Ang mga Israelita ay buong pagtitiwalang naglalakbay. Ang ibig sabihin po nito ay sa Hebrew idiom, ang kanilang mga kamay ay nakataas. Sila ay buong tapang na umalis sa Ehipto. Sila ay puno ng kapangyarihan, puno ng otoridad. Nang makita ng mga Ehipsyo iyon, nais nilang puntahan ang mga taong naglilingkod sa Diyos. Sa verse 9 to 14, sa verse 9 to 14, sila nga ay hinabol.
Sa verse 13, sabi doon, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita mga Egyptyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumatatag lamang kayo. Sabi doon, huwag matakot. At tignan kung paano sila ililigtas ni Yahweh. Milyon-milyong katao ang tumatakbo palayo sa Ehipto. Makikita natin sa mga sumusunod na bersikulo na ang mga Israelita ay nagsimulang magreklamo kay Moses. Sabi sa verse 15, sorry. Mababasa natin ang pagrereklamo ng mga Israelita. Makikita po natin dito ang natural na reaksyon ng tao sa tuwing nakakaharap ng problema. Maaaring tulad po tayo ng mga Israelita. Tayo po ay mga Kristiyano, tayo ay dadaing sa Diyos, ngunit pagkatapos ng ating pag-iyak sa Diyos, mayroon pa rin po tayong sariling mga isip at marami po tayong mga bagay na naiisip. Sa verse 11 at verse 2, naroon ang pagtatanong ng mga Israelita, bakit mo kami dinala dito? Maaring hindi po tayo direktang nagrereklamo sa Diyos, ngunit nagrereklamo tayo sa kapwa nating tao. Maaring sa isang pamilya, ang asawang babae ay magrereklamo sa asawa nito, o kaya ay ganun din ang lalaki sa babae. Ganito po ang natural na reaksyon ng tao. Doon ay nakita ng mga Israelita na paparating ang mga hukbo ng Ehipto. At nagsimula nga magkaroon ng baluktot na pag-iisip ang mga Israelita. Kung tayo po ay magpapatuloy sa pagrereklamo, iyon ay pagpapatunay lamang na tayo ay taong tao. Sa ating paghihirap ay nagsimula po tayong magreklamo, magbaktol. At baluktot po ang ating pagtanggap ng mga bagay-bagay. Hindi natin matanggap kung ano ang mabuti at hindi po natin nakikita maging ang kabutihan ng iba. Si Moses ay
Kung matatandaan po natin ay hinarap niya ng kung ilang beses si Faraon at siyang ginamit ng Diyos upang maipataw ang salot sa Ehipto, ngunit ang lahat ng ito ay hindi nakita ng mga Israelita at nagsimula na silang magreklamo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Israelita ay nakalabas sa Ehipto. Ngunit, sa paghabol sa kanila ng mga Ehipsyo, nalimutan nila ang lahat ng ito, nalimutan nila ang pangunguna ni Moses. At sila ay nagsimulang magreklamo. Hindi man direkta sa Diyos, ngunit nagreklamo sa lingkod na ginagamit ng Diyos. Mga kapatid, dapat po tayong maging maingat. Maaaring po sa ating buhay, ang atin pong uri ng pagtanggap ay baluktot din. Marami po tayong mararanasan na mga sinasabi ng Diyos na tayo ay maging kalmado, manatili at tignan ang pagkilos ng Diyos. Huwag pa tayong magreklamo. Bagkus ay manatili lamang sa presensya ng Diyos, lakasan ng loob, huwag matakot at tignan kung paano kumilos ang Diyos. Tignan lang ninyo kung paano kayo liligtas ngayon ni Yahweh, hindi na ninyo muling makikita mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumatatag lamang kayo. Sa pagharap po natin ng mga paghihirap, sinasabi po ng Diyos sa atin na huwag tayong magreklamo gamit ang ating mga bibig, imbes ay magkaroon ng pananampalataya at higit na makita ang kadakilaan ng Diyos. Dapat po nating sampalatayanan ang pagtawid sa dagat na pula ng ating buhay. Maaring ngayong launch 2025 ay natanggap ninyo na kayo ay ilulunsad din ng Diyos, ngunit maaring naroon ang paghihirap, lalo na sa marketplace, ang mga problema sa ekonomiya, at sa media ay naroon ang napakaraming mga negatibong balita. Sa pag-aaral, mayroong problema. Gagamitin ng kaaway ang lahat ng mga ito upang yanigin ang ating pananampalataya. Maaring sa ating pagdidisipulo ay naroon na napakaraming mga issue ang ating mga disipulo. At maaring tayo ay naging tulad din ni Moses, na tayo ang sinisisi at tayo ang nirereklamuhan, ngunit naway magkaroon tayo ng pananampalataya tulad ni Moses, na magpalakas ng loob, huwag matakot at tignan ang pagliligtas ng Diyos. Naway ang uri ng pananampalataya ni Moses ay mapunta din po sa atin.
Huwag po tayong magkasala dahil sa ating pagrereklamo. Ang atin pong iglesia ay nakaranas ng napakaraming mga pagsubok, mga social movement, pandemya, problema sa media. Ngunit ang Diyos ang patuloy na nangunguna sa atin kung kaya tayo nakakaranas ng mga himala. At sa tuwing tinitingnan ko si Pastor Joshua at Simo, ako ay nabibilib sa uri ng pananampalataya na mayroon sila. Kung maaalala po natin nang simulan natin ang pagkakaroon ng Following God, ang pagkakaroon ng Mama's Kitchen, iyon po ay sa panahon ng lockdown. Iyon ang pinakamahirap na pagkakataon noong pandemya, maging sa amin. Ngunit ako ay patuloy na tumitingin sa mga espiritual na otoridad at naroon na buong tapang pa rin nilang sinasamahan ng bawat isa at pinangungunahan ang buong iglesia. Tulad ng kung paanong tinutulungan ng Diyos si Moses, bawat taon, bawat linggo, nakikita din po natin na ang himala na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ako ay nagpapasalamat sa pagkilos ng Diyos. At maging sa atin po mga buhay, naroon ang pagkilos ng Diyos. Manatili po tayo sa kalooban ng Diyos. Sunod, verse 15 to 31. Makikita po natin dito ang pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula. Verse 15 to 18, sinabi ni Yahweh kay Moses, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod, mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo." Lalo kong pagmamatigasin ng mga Ehipsyo at pasusundin ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila liliputin. Ipakikita ko sa Faraon at sa kanilang mga hukbo ang aking kapangyarihan. Sa gayong malaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh. Ang buong mundo malalaman nila na siya si Yahweh. Verse 19 to 20, ang anghel ng Diyos na pumapatubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng mga Ehipsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at mga Ehipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Ang liwanag ay nasa mga tao ng Diyos, ngunit ang kadiliman ay nasa Ehipto. Naniniwala ako na ang haligi ng ulap ay nasa pagitan ng panig ng Ehipto at ng Israelita. Ang haliging ulap ang nagtakip sa mga Ehipto at ang liwanag ay nasa panig ng mga Israelita. Ang mga Israelita ay tumawid sa Red Sea sa dagat na pula ng may liwanag, ngunit sa panig ng mga Ehipto ay napakadilim.
Ang presensya ng Diyos ay nasa pagitan ng mga Israelita at ng Ehipsyo. Sa verse 25, napabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin, kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Sa mga Ehipsyo ay wala po silang Diyos, kung kaya naroon ang kadiliman. Wala sa mga kalaban o wala sa Ehipsyo ang nakaligtas. Naroon ang kadakilaan ng Diyos. Sa launch 2025, kalooban ng Diyos na tayo po ay mailunsad at kanyang magamit. Susubukan ng Diyos na tayo ay susubukan ng kaaway na tanggalin ang ating pananampalataya sa Diyos. Ngunit dapat po tayong manatili sa Kanya. At nakita nga na hindi lamang ng mga Ehipsyo kundi ng buong mundo ang kadakilaan ng Diyos. Ito ang unang pagkakataon na tinawag si Moses bilang lingkod ng Diyos. Ang mga paghihirap sa atin pong buhay ay magiging mga patotoo ng kabutihan ng Diyos. Ako man din ay nagkaroon ng mahirap na buhay. Kami ay baon sa utang, ang aking mga magulang ay hiwalay. Ngunit ang lahat ng ito ay naging hakbang upang aking makilala ang Diyos at manatili sa kanyang kalooban. Sa pagdanas po natin ng mga himala sa ating buhay, doon po natin maaalala ang kabutihan ng Diyos. At mapapaigting po nito ang pananampalataya na ito. Tayo po ay manalangin sa Diyos, magpuri sa Kanya at ipanalangin na patuloy niya tayong bigyan ng pananampalataya. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift hands in worship.
Panginoon, pinupuri ka namin. Ang Diyos ang nagbukas ng daan para sa mga Israelita. Itaas po natin ang ating mga kamay at purihin ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa sa ating buhay. Siya ang dakilang Diyos, ang buong mundo ay makikita ang kanyang kadakilaan. Malalaman ng buong mundo na siya ang tunay na Diyos. Ang Diyos, ang Panginoon. Bubuksan ng Diyos ang lahat. Siya ang dakilang Diyos. Panginoon, sa aming pagtaas ng kamay, Ikaw ang Diyos na bigay sa amin Ikaw, Diyos, ang bigay sa amin ng katagumpayan. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Nakita po natin ang nangyari sa mga Israelita. Nakita nila ang kabutihan ng Diyos, ngunit sa paghabol ng mga Ehiptyo, muli silang nagbalik sa kanilang isip bilang alipin. Ang mentalidad ng pagiging alipin ay pabalik-balik sa kanila. Kahit na naranasan na nila ang himala ng Diyos. Kaya ngayong umaga sa atin pong pagsisiyasat ng ating buhay, ang pinakamatinding himala na ating naranasan ay nang ating matanggap ang kaligtasan mula sa Diyos. At sa maraming beses sa ating pagharap ng mga problema, maaari katulad din po tayo ng mga Israelita. Ang unang bagay na ginagawa natin ay ang magreklamo at manisi ng iba. Iyon ay dahil mayroon po tayong mentalidad na tayo ay alipin. Napakahirap sa atin na tanggapin ang katotohanan ito. Ngayong umaga, nais kong palakasin ang bawat isa. Naway siyasatin natin ang ating puso. Dalangin natin sa Diyos na ipakita sa atin kung tayo din po ba ay may ganitong pag-iisip ng pagiging alipin. Ang Diyos ay mayroong paraan palabas sa problemang ito. At isang paraan upang maligtas tayo ay ang tanggapin na mayroon po tayong ganitong pag-iisip. Aminin po natin ang problemang ito. Humiling sa Diyos ng kapatawaran at tanggapin ang kanyang pagliligtas. Amen. Atin pong ilagay ang ating kamay sa ating puso
Sa tuwing tayo ay umaharap ng problema, ano ang una nating reaksyon? Tayo din po ba ay tulad ni Joash? Maaaring sa isang banda ay pinapasalamatan natin ng Diyos, ngunit sa isang banda ay nagrereklamo o sinisisi ang ating mga otoridad, sinisisi ang mga tao sa paligid natin, sinisisi ang gobyerno, sinisisi ang maraming mga tao. Atin pong siyasatin ang ating buhay at aminin na tayo ay mayroong pag-iisip na tayo ay inaalipin. Ang nais ng Diyos ay ang mapalaya tayo sa Ehipto, mapaalis po tayo sa kamunduhan. Ngunit maraming beses ay mas pinipili nating manatili doon. Pinipili natin ang mga panandaliang kasiyahan lamang. Sa isang banda, nais nating paglingkuran ng Diyos, ngunit hindi po natin maiwan ang mundo. Isang banda, nais po natin ang puno ng buhay, ngunit lagi po tayong bumabalik sa puno ng pag-alam ng mabuti at masama. Bumabalik po tayo sa makamundong mga gawa. Tulad ng sinabi ni Pastor Richard, tayo po ay mayroong slave mentality o mentalidad ng pagiging alipin. Buksan po natin ang ating mga bibig at ipanalangin na tanggalin ng Diyos ito. Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon, tinubos mo kami. Sa tuwing kami nakakaranas ng paghihirap, hindi namin nakikita ang iyong kabutihan. Hindi namin makita na kaya mong gumawa ng mga himala. Sa tuwing naroon ang mga problema, kami ay nagdududa. Kami ay nagrereklamo sa aming mga asawa, sa aming mga anak, kahit sa aming mga otoridad. Panginoon, naway pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang aming kapaitan, ang aming kawalan ng paniniwala, ang aming pagtanggap ay hindi maayos at baluktot. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos, na makaalis sa aming pag-iisip ng pagiging alipin. Panginoon, naway tanggalin mo ang lahat ng ito. Tanggalin mo, O Diyos, ang aming takot, ang aming pag-aalala. Buksan mo ang aming mga espiritual na mga mata upang aming makita ang iyong kabutihan. Ikaw ay gagawa ng mga kamanghamanghang bagay sa aming buhay. Pinapaniwalaan ka namin, O Diyos. Kami ay mayroong pananampalataya at pag-ibig sa iyo.
Tanging ikaw, O Diyos, ang makapagliligtas sa amin. Panginoon, nais naming manumbalik sa iyo. Panginoon, nais naming manatili sa iyong kalooban sa kapayapaan na ipinagkakaloob mo. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo ngayong umaga. Panginoon, nakikita mo ang aming mga puso. Ang Diyos ay narito handang tumanggap sa atin. Panginoon, naway tanggapin mo ang bawat isa sa amin. Sa aming pagbukas ng aming puso sa iyo, kami ay iyong palalayain. Ang bahagi ng aming buhay na nagdala ng kapaitan, ng kalungkutan sa aming mga puso, ang mga aspeto ng aming buhay na nagbigay ng sakit. Panginoon, ngayong umaga aming pinapanalangin. Naway lagay mo ang iyong kamay sa aspetong iyon ng aming buhay at magbigay kagalingan sa amin. Panginoon, ngayon amin pong pinipili. Pinipili namin na baguhin ang aming pag-iisip. Pinipili namin ang buhay. Pinipili namin ang katagumpayan. Pinipili po namin ang iyong kalooban. Panginoon, kami ay titindig ng may pananampalataya. Kami ay mananampalataya at maniniwala sa iyo. Sasampalatayanan na sasamahan mo kami, na hindi mo kami pababayaan. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kagalingan, sa iyong pagbabalik buhay sa amin. Salamat, O Diyos, na kami ay makakaalis sa aming lumang buhay. Hallelujah. Amen. Nabasa po natin dito kung paano hinabol ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. At nais kong magministeryo sa mga kapatiran po natin na maaring sa inyong mga buhay ay nasa dead end din kayo, na tila ba walang daan palabas sa inyong mga problema. Maaring sa inyong mga buhay sa kahit ano pa mang mga problema, nais po namin kayong ipanalangin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay kikilos sa ating mga buhay. Ang lahat ay nagsasabi tungkol sa launching, ngunit pakiramdam ko na ako ay walang pag-asa. Ako ay nasa kadiliman. Sa ating trabaho, sa ating mga pamilya, maaaring naroon ang pagtatanong, ano ang daan palabas sa lahat ng ito?
Ngunit ngayong umaga, tayo po ay tumulog sa Diyos at atin pong tanggapin ang kagalingan mula sa Diyos. Mga kapatid, kung kayo ay nakaupo, maaaring nais nyo ding magamit ng Diyos ngayong taon, Launch 2025. Sabihin po natin sa Diyos, Panginoon, nais kong magamit mo. Turo mo sa akin, Panginoon, ang iyong mga daan. Dapat po nating malaman na ang Diyos ang magbibigay ng daan para sa atin, siyang magbubukas ng daan para sa atin upang tayo ay makabalik sa lupang pangako. Panginoon, bigyan mo kami ng kapayapaan, bigyan mo kami ng pananampalataya. Magkaroon ng pananampalataya dahil tayo ay sinasamahan ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ng kalungkutan, lahat ng pagkayamot, naway lumisan na sa buhay ng bawat isa. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, lahat ng espiritu ng kamatayan, pagkalumbay ay mawala sa buhay ng bawat isa. Sakit at karamdaman ay mawala. Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa, Ikaw ang daan, at Ikaw ang aming buhay. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa verse 13, tayo pong lahat ay tumayo. Verse 13 at 14, ito po ang rema ngayong umaga. Sa atin pong pagdeklara ng verse 13 at 14, atin pong ilagay ang ating pangalan sa mga bersikulong ito, verse 13 at 14. Sumagot si Moses,
Lasakan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita mga Ehipsyong iyan, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Lakasan mo, Ruth, ang iyong loob, huwag kang matakot, tignan mo kung paano ka iniligtas ngayon ni Yahweh. Hindi ka muling makikita ang mga Ehipsyong iyan, ipagtatanggol ka ni Yahweh, pumanatag ka lamang. In you I trust, I lift up my soul, let me not be ashamed. The wicked won't triumph over me, and they will flee. Remember not the sin of my youth, according to your mercy and love. Show me your ways, teach me your paths. I shall fear the Lord, He will launch me in His ways, all the ways of the Lord. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapala ang bawat isa. Lakasan ang loob, huwag matakot, tignan kung paano ililigtas ni Yahweh. Atin pong makikita ang himala ng Diyos sa ngalan ng Panginoong Hesus. Aking pinagpapala ang bawat isa. Makikita po natin ang pagkilos ng Diyos sa ngalan ni Jesus. Aking pinagpapala ang bawat isa. Tayo po ay makalalabas sa gapos ng kaaway, gapos ng mundo, at tayo ay kanyang gagamitin. Tayo ay makakaranas ng mga himala at pagkilos ng Diyos. At tayo po ay gagamitin niya, tayo kanyang ihihirang. Tayo po ay lalakad sa kalooban ng Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.